Namiss ko kayo! Kamusta kayo? Okay lang ba ang lahat sa inyo? Nandito ako at maaari nating ipagpatuloy ang pag-aaral tungkol sa ating pagkatayo ng magkasama. Opo, para sa mga hindi pa nakakaalam, natutunan natin bumuo ng buhay kasama ang Diyos. At ngayon ay pag-uusapan natin ang tungkol sa mga dingding ng gusaling ito. Kaya, ang tema ng ating CBC online class sa inyong tahanan ngayon ay mga pader ng construction. Handa ka na ba? Matapos maihanda ng tagapagtayo ang lupa at mailagay ang mga pundasyon, itinatayo niya ang mga pader. Nilalagay ang bricks at pagkatapos sa ibabaw ng bricks ulit kasama ng pinaghalong semento na siya mismo ang naghanda. Sino ang nakakita na ng isang bricklayer na ginagawa ito? Paano kung sa halip na ang ilagay ay semento, ilagay niya ang harina ng trigo? Makakatayo kaya ang pader na ito? Sa pamamagitan lamang ng paggamit ng tamang material ay tatayo ang dingding na ito. Tama po ba? Upang mabuo ang ating buhay kasama ang Diyos, kailangan natin ng dalawang napakahalagang bagay. Mayroon bang nakakaalam kung ano sila? Sila ay ang mga prinsipyo at pag-uugali ng ating mga natutunan at sinusunod ang mga ito. Alam mo ba kung ano ito? Ipapaliwanag ko ito. Ang mga prinsipyo ay ang mga aral na ating tinatanggap at pinahahalagahan. Tulad ng mga bagay na itinuro sa iyo ng iyong mga tagapag-alaga o magulang tungkol sa kung ano ang mali. Hindi mo ginagawa ang mga bagay na iyon dahil alam mong mali iyon. Ang pag-uugali ay ang mga saloobin na meron tayo sa loob ng mga prinsipyong ito. May mga mabubuting prinsipyo at masamang prinsipyo. Ikaw ang pipili kung alin ang susundin mo. Halimbawa, kung gagawin mo ang ginagawa o sinasabi ng iyong paboritong artista, sinusunod mo ang kanyang mga prinsipyo. Sino man ang nakakita na ng isang artista na nagkasagawa ng masamang pag-uugali tulad ng pagsisinungaling, pagmumura, o pagiging bastos, mabuti pa o masama ang mga pag-uugaling ito? Ang batang pipiling matuto mula sa mundo kasama ang mga artista, YouTuber na hindi nakalulugod sa Diyos o masamang kaibigan ay ang kanilang mga pag-uugali at ang kanilang magiging pag-uugali ay magiging kapareho ng kanilang mga tinuturuan. Kaya, kung sila ay nagmumura, sasabihin din niya ito. Kung magsisinungaling sila, gagawin din niya ang parehong bagay. Kaya, ang pinakamagandang prinsipyo na dapat sundin ay ang salita ng Diyos. May isang verse sa Biblia na sinasabi ito. Buksan ang iyong Biblia sa Libro ng Kawikaan, chapter 20, verse 11. Sabi dito, ang mga ginagawa ng isang kabataan ay nagpapakita ng kanyang tunay na pag-uugali kung siya ba ay matuwid o hindi. Upang piliin ang tamang mga prinsipyo na magbibigay sa iyo ng magandang pag-uugali at isang hindi matitinag na buhay, kailangan mo maging matapang dahil kailangan mo sumalungat sa ginagawa ng lahat upang gawin lamang ang sinasabi na salita ng Diyos. Ngayon naman, gusto kong ipanalangin kayo na gustong sumunod sa mga prinsipyo ng salita ng Diyos at nangangailangan ng lakas na loob na iwanan ang inaalok ng mundo. Kung gusto ninyo, maaari ninyong ulitin ang panalangin ito kasama. Ngayon, kung nasaan ka man, pwede mo ipikit ang iyong mga mata at ilagay mo ang iyong kamay sa iyong puso. Panginoong Diyos,
Ngayon, sa pangalan ni Kristo Jesus, kami ay lumalapit sa iyong dakilang presensya para hingiin ang lakas ng loob na sumalungat sa mundo. Dahil Panginoon, nais namin na mapanatiling maging malakas ang pundasyon namin ng relasyon namin sa iyo. Ayaw namin sundin kung ano yung kalooban namin. Ayaw namin sundin kung ano ang sinasabi ng ibang tao o sinasabi ng mundo. Pero nais lang namin isundin kung ano yung kalooban mo. Kasi nais namin, Panginoong Diyos, na mapanatiling maging malakas, mapanatiling maging ligtas sa iyong presensya. Kaya Panginoon, sinusuko na po namin ang lahat sa iyong kamay. Gabayan mo kami at tulungan mo kami sa araw-araw. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ngayon, sa inyong tahanan, maaari kang mag-imbita ng isang tao na makipaglaro sa iyo. Mag-enjoy kayo at ibahagi ang iyong natutunan sa kanya. Kailangan mo mag-drawing o magsulat ng mga pag-uugali na ayon sa mga prinsipyo ng Diyos tulad ng pagsunod sa batas, pagkasalita ng katotohanan, pagiging mabait, responsable, at mag-drawing din ng mga pag-uugali ayon sa prinsipyo ng kasamaan tulad ng pagsisinungaling, pagmumura, pagsuway, at pagkatapos ay maaari mong paghaluin ang lahat at hilingin sa sino mang kasama mo na paghiwalayin kung ano ang mga pag-uugali ng mga prinsipyo ng Diyos at mga pag-uugali ng mga prinsipyo ng kasamaan. At huwag mong kakalimutan na sa pamamagitan ng palaging pagpili ng mga prinsipyo ng salita ng Diyos, magkakaroon ka ng magagandang pag-uugali. Magiging isa kang bata na hindi natitinag ng kahit anuman. Maging malakas na talunin ang mundo at ang kasamaan hanggang sa araw na dumating si Jesus upang kunin tayo. Dito na natatapos ang ating CBC online class sa inyong tahanan. Hihintayin kita dito sa susunod upang magpatuloy tayo sa pag-aaral kung paano buuin ang isang buhay kasama ang Diyos. Okay po? Pagpalain kayong lahat ng Diyos. Hanggang sa muli, paalam aking mga munting kaibigan!